Marisa, anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? Nanginginig ka at namumugto ang mga mata mo. William, may masama akong ibabalita sa'yo. Si Papa, nakita na siya kaninang umaga sa likod ng bakuran. Nakahandusay. Wala na siya, William. Ano? Anong ibig mo sabihin wala na? Marisa, ano ba talaga nangyayari? Hindi kita maintindihan. Patay na si Papa, William. Wala na siyang buhay nang makita siya ni Mang Ben. At wala na rin yung laman loob niya. Para daw siyang nilapa. Sabi ng mga tanod, baka raw kinain ng mabangis na hayop. Ano? Hindi pwede. Sa bakuran? Diyan mismo sa lugod ng bahay ninyo? Paano? Walang kahit anong marahas na hayop dito sa baryo. Oo, sa damuhan. Malapit sa likod bakod. Ang daming dugo, William. Hindi ko maalis sa isip ko yung itsura niya. Hindi siya basta pinatay. Parang pinahirapan pa. Yung mga mata niya, bukas pa. Para siyang nakaramdam na matinding takot bago siya binawian ng buhay. Walang hayop pong makakagawa nun, Marisa. Kahit pa aso, baboy, ramo, kung anong mabangis na hayop, hindi nila kayang gawin yun sa isang tao. Hindi ganun. Yung ginawa sa papa mo, gawa yun ng isang may isip. Isang tao. Yun din ang tingin ko, William. Pero wala raw ibang posibleng dahilan. Sino naman ang gagawa nun kay Papa? Mabuti siyang tao, William. Halos lahat ng tao dito sa baryo natin, tinutulungan niya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung sinapit niya. Sobrang sakit na makita siya sa ganung kalagayan. Pinatay si Papa na wala man lang kalaban-laban. Araw-araw kong pinagmamaneho ang papa mo, Marisa. Ni minsan wala siyang nabanggit sa akin na may nakaaway siya. Halos lahat dito sa baryo, kasundo niya. Dahil napakamatulungin niya. Tulad mo, hindi rin siya matapobre sa mga taong kagaya ng mga mababa sa lipunan. May napansin ka ba kay Sir Philip bago to nangyari? May kakaiba ba siyang kinikilos? May nasabi ba siya sa'yo? Wala. Wala siyang nababanggit na kahit ano sa akin. Pero napansin ko na madalas natutulala si Papa. Parang lagi siyang nag-iisip ng malalim. Malakas ang kutob ko na hindi aksidente ang lahat, Marisa. May gumawa ng karumal-dumal na krimen kay Sir. Kung sino man o naman yan, dapat ating alamin. Magandang araw. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Tulad ng iba, gusto kong ibahagi ang aking karanasan patungkol sa mga aswang. Ako nga pala si William, nakatira sa isang maliit na baryo sa Bicol. 23 anyos lamang ako nang mangyari ang insidenteng ito. Nagtatrabaho ako noon bilang isang driver sa pamilya ng kasintahan kong si Marisa. Masaya at tahimik ang buhay namin noon hanggang sa isang umaga. Natagpuan na lamang nawala ng buhay si Sir Philip, ang ama ni Marisa. Hindi namin inaasahan na sa pagkawala niya, doon pa lang pala magsisimula ang kalbaryo na mararanasan ng aking nobya sa kamay ng kanyang madrasta na si Barbara. Ang tanga-tanga mo naman, Marisa. Paghugas lang ng plato, hindi ka pa marunong. May mga sabon pa ito. Alawan mo naman na maayos. Akala mo ba na porket anak ka ng dating may-ari ng bahay na to, prinsesa ka pa rin dito? Pasensya na po, Tita Barbara. Pagod lang po kasi ako. Kaninang madaling araw pa po kasi ako gising eh. Naglinis pa po kasi ako ng bakuran. Pinawalis lang kita ng bakuran. Napagod ka na agad. Anong klaseng babae ka? Aba, kung gusto mong manatili sa bahay na to, matuto kang kumilos. Hindi kita pinapakain dito para magbuhay prinsesa ka lang. Tapusin mo yung gawain doon sa kusina bago ka kumain. Maliwanag ba? Ikaw nga hindi napapagod sa kakautos eh. Ano yung binubulong mo dyan, William? At bakit nandito ka sa kusina? Nakikipaglandian ka na naman kay Marisa, no? Aba, ang trabaho mo ay nasa labas. Linisin mo yung kotse ngayon din. Huwag kang umasta na para kung sino dito. Ay, pasensya na po, Ma'am Barbara, pero gusto ko lang sanang itanong. Bakit niyo po ba tinanggal yung lahat ng kasambahay? Si Marisa na lang yung gumagawa ng lahat ng trabaho dito.
Hindi naman siya katulong eh. Anak po siya ni Sir Philip. Saka siya ang tunay na may-ari ng bahay na to. Gusto mo ba na si Santi na rin kita, William? Kailangan kong tanggalin ang mga kasambahay dito dahil nagtitipid kami. Si Philip ang kumikita ng pera. Pero ngayon wala na siya. Wala na kaming aasahan ni Marisa, kundi ang manukan. At hindi ko na kaya pang magbayad ng 3 katulong. Kung boy pa si Sir Philip, hindi niya hayaan na tratuhin niyo si Marisa ng ganito. Alam ko kung paano niya mahalin ang mga anak niya. Di lamok nga ayaw niyang dumapo kay Marisa yun eh. Mabuti na matutunan ni Marisa ang lahat ng gawaing bahay. Dahil hindi sa lahat ng oras, nasa taas siya. Saan siya pupulutin kung pati paghugas ng plato, hindi siya marunong? Makaalipos na rin ginagawa ninyo eh. Hindi niyo naman lang siya tinutulungan. Utos dito, utos doon, tapos sisigawan niyo pa. Huwag mo kaming pakialaman, William. Kung makapagsalita ka, akala mo parte ka ng pamilya namin. Driver ka lang dito. Makaalis na nga. Sinisira niyo ang araw ko. William naman, bakit sinagot-sagot mo pa si Tita Barbara? Hindi ko kayang manahimik habang pinagmamalupitan ka, Marisa, no? Akala ko dati, may malasakit si Ma'am Barbara. Yun pala, isa siyang halimaw. Siguro nagdadalamhati pa siya. Siguro nahihirapan lang siyang tanggapin ng lahat. Hindi naman talaga siya dating ganyan, William. Maaaring magbago pa siya. Baka maging mabait ulit siya sa akin. Yung tulad noon. Nakita mo ba yung itsura niya nung libing ni Sir Philip? Hindi nga tumulo yung luha niyan eh. Sa mga babae talaga yan si Barbara. Huwag mo siyang ipagtanggol, Marisa, no? Naniniwala ako na magiging mabait ulit siya sa akin, William. Ituturing niya rin ako na bilang isang tunay na anak. Katulad dati. Sa kabila ng pagmamaltrato na nararanasan niya araw-araw, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ni Marisa kay Barbara. Talagang natural na sa kanya ang pagiging mahinahon at magiliw, kahit na madalas ay inaabuso na siya dahil dito. Sa sobrang panggigigil ko, pinuntahan ko ang matalik kong kaibigang si Benji, isa sa mga pinagkakatiwalaan noon ni Sir Philip. Siya ang inatasang mga laga sa manukan, kaya bihira siyang nakikita sa loob ng mismong bahay. Tuon ko siya nadatnan habang abala sa paglilinis ng kulungan. Oh, ba't ka nakasimangot, Benji? Parang bigat ang dinadala mo ngayon ah. Araw-araw na lang, William. Araw-araw may nawawalang manok. At pag hindi nawawala, patay na. Parang sinipsip ang dugo. Tapos, wala namang kagat na kagaya ng sa aso o pusa. Hindi ko na alam kung hayop ba yan o multo. Ala, baka naman may asong ligaw o sawa na nakapasok dyan sa manukan. Napansin mo bang may sirang bahagi sa bakod? Ilang beses ko na chinek yung bakod pero wala namang sira o malaking siwang. Nakakapagtaka talaga. Hanggat hindi ko nahuhuli may gawa nito, mauubos ang manok ni Ma'am Barbara. Ako na naman ang tatalakan ng bruhang yun. Bruwa talaga? Kalain mo yun? Ginawa nitong katulong si Marisa sa sarili nitong pamamahay. Nakakainit talaga ng ulo, no? Napakabait pa naman ng nobyo mo. Kung sa akin yan ginawa ng madrasta ko, aba, baka ako pa ang mambugbog o di kaya ipinalayas ko na. Ganyan talaga si Marisa, tahimik, mapagkumbaba. Mahaba ang pasensya. Manang-mana kay Sir Philip. Hindi marunong magkimkim ng galit kapag nasasaktan na. Alam mo ba, minsan napapaisip talaga ako. Saan ba talaga napulot ni Sir Philip yung si Barbara? Hindi yan dito lumaki. Hindi rin kilala ng mga matatanda sa atin. Para siyang biglang sumulpot na lang. Ayon kay Marisa, nakilala raw siya ni Sir Philip sa kabilang baryo. Yung malapit sa bundok, tindera raw ng karne noon sa palengke. Sabi pa nga ni Marisa, bihira lang daw ngumiti yun. Pero kapag nginitian ka, para ka daw na-hypnotize mo. Abay, kung ganyan pala, kakaiba na talaga siya noon pa man. Ngayon kung makaasta ka, alam mo siya ang reyna ng mansyon eh. Samantalang hindi nga siya dito lumaki. Pinulot lang pala sa palengke. Yun na nga eh. Wala na rin namang nag-akala na ganyan pala talaga yung tunay niyang ugali. Nung una siyang dumating dito, 1 taon nang nakakalipas, mabait naman eh. Ay, magaling lang pala magpanggap at saka maganda pre. 50 na siya pero ang kinis pa rin ng balat tsaka ang ganda ng hubog ng katawan. Parang hindi tumatanda. Oo nga eh. Parang mas bata pa nga siya kay Sir Philip tignan. Ang ganda ng hubog ng katawan. Siguro yun yung dahilan kung bakit nabighani sa kanya si Sir Philip, no? Pero balik tayo dun sa manok. Pre, seryoso.
Gusto ko talagang malaman kung ano yung pumapatay sa mga alaga ko. Gusto ko sana magbantay dito buong gabi. Pero alam mo naman si Ma'am Barbara, ayaw niyang may tao sa paligid ng mansyon pagdating ng dilim. Aba, alam na alam ko yan oh. Ang rason niya pa, wala raw siyang tiwala sa mga lalaki. Pero parang hindi yun yung dahilan eh. Parang may tinatago siya. Parang may gusto siyang pagtakpan tuwing gabi. Hindi pwede magpatuloy ito. Baka bukas wala nang matirang manok dito. Kailangan kong makahanap ng paraan para makapagbantay ng hindi niya nalalaman. Magtatago ako sa likod ng kulungan. Maglalagay ako ng trapal at itim na kumot. Mag-iingat ka, Benji. Huwag ka lang magpapakita. Pag nahuli ka, hindi lang sermon ang aabutin mo. Baka tanggalin ka pa sa trabaho. Sa ugali ni Ma'am Barbara, baka mamaya kung ano pang gawin sa'yo eh. Kinabukasan umugong ang balita sa buong baryo. Isang lalaki raw ang natagpuang wala ng buhay sa gubat. Ang mas nakakapagtaka, tulad ng sinapit ni Sir Philip, wala na raw itong lamang loob. Nadaanan ko ang lugar kung saan naganap ang krimen at ako'y nakiusyoso. Tasyo, ano pong nangyari? William, ay nako anak. Si Mang Celso, natagpuan kaninang madaling araw na patay na. Wala ang laman loob. Diyos ko, ganun din ba yung nangyari kay Sir Philip eh? Oo nga ano, parehong-pareho. Malinis ang sugat. Parang ginamitan ng matalim na kutsilyo. Hindi ito gawa ng hayop. May nakakita po ba kung anong nangyari? Wala eh. Ayon sa ilang taga rito, may narinig daw silang sigaw mula sa gubat kagabi. Pero inakala nilang hayop o tao lang na naligaw. Yung pala, yun na yun. Nakakatakot na po talaga, parang hindi naligtas dito sa atin eh. Ganun na nga. Ang mga tao takot nang lumabas pagkagabi. Di mo rin masisisi, parang may kung anong gumagala. Pero walang nakakaalam kung ano o sino. Ano pong balak ng barangay? May usapan na daw na magpapatrol sa gabi. Yung mga tanod. Pero kung ako ang tatanungin mo, dapat may mas malalim na investigasyon. Hindi pwede purong haka-haka lang. Oo nga po, sana matigil na to. Baka kung sino pa yung susunod eh. Tama ka, basta tayo mag-ingat na lang muna. Iwas dyan sa gubat. Lalo na kapag palubog na ang araw, dapat lagi kang may kasama ha. Salamat po sa paalala, Mang Tasyong. Walang ano man. Mag-ingat ka palagi. Ang dami nang nangyayaring hindi maipaliwanag ngayon. Sana lang matapos na ang lahat ng to. Sa totoo lang, nabagabag ako sa mga nangyayari sa aming baryo. Kung sino man ang may gawa nun kay Mang Celso, sigurado akong siya rin ang pumatay kay Sir Philip. Agad akong nagtungo kay Benji para ibalita ang nangyari. Ngunit laking gulat ko nang makita ko siyang tila balisa at di mapakali. Pre, anong problema? Parang lalim ng iniisip mo. Kanina ka pa tulala dyan. William, hindi ko na talaga alam kung anong iisipin ko. Gabi-gabi na lang may namamatay na manok. Kaya kagabi, nagdesisyon ako matulog dito sa manukan. Nagtago ako sa may sulok. Umaasang mahuhuli ko kung anong hayop yung umaatake. Pero yung nakita ko, pre, Diyos ko, Oh, anong nakita mo? si Ma'am Barbara. Nakita ko siyang lumalabas ng bahay mga bandang hating gabi. Nakayapak siya, parang wala sa sarili. Tapos, may dugo sa laylayin ng duster niya, pre. Ang mukha niya iba. Parang hindi na siya tao. Pulang-pula yung mga mata. Tapos, may mahabang pangil. Parang halimaw. Alimaw naman talaga yun kahit normal na anyo niya pa. Pero seryoso, baka mamaya namarikmata ka lang. Madilim, saka puyat ka pa. Baka mamaya ini-imagine mo lang yun ha. Hindi ako namamalik mata, William. Klarong-klaro sa akin. Naaanigan ba siya ng ilaw ng buwan? Halos hindi ako makahinga sa takot. Gusto ko na sanang tumakbo pero baka makita niya ako. Kaya nanatili lang ako nakayuko sa likod ng mga sako. Hindi ko alam kung ano talaga yung nakita ko pero hindi yun normal. Naniniwala ako sa aswang dahil albularyo si tatay. Pero parang malabo naman yata ang aswang si Barbara. Halos 1 taon na silang magkasama ni Marisa. Pero wala namang nakikwento yung nobya ko na kakaiba kay Barbara. Sana nga namalikmata lang ako, pre. Pero hindi talaga matanggal sa isip ko yung nakita ng mga mata ko. Baka ibang tao yung nakita mo, Benji. Habang papunta ako dito sa may mansyon, may mga tao na nagkukumpulan doon sa may bandang gubat. Alam mo ba, natagpo ang patay si Mang Celso. Kagaya rin siya ni Sir Philip.
Yung paraan ng pagpatay sa kanya, walang laman loob. Hinala ng mga tao na imposibleng ang hayop ang may gawa nun. Tao talagang gumawa nun, pre. Malinis ang pagkakabuta sa tiyan. Parang ginamitan ng matalim na bagay. Hindi kaya si Barbara ang may kagagawan nun? Kung totoo ngang aswang siya, baka siya nga ang pumatay kay Sir Philip pati na rin kay Mang Celso. Mahirap mambintang kung wala naman tayong sapat na ebidensya. Sa ngayon, mas magiging mapagmasid na lang tayo at maging maingat. May kakaibang nangyayari dito sa baryo natin. Ganun na nga ang dapat nating gawin. Nga pala pre, mas makakabuti kung pupuntahan mo si Marisa ngayon. Kanino ko ba naririnig na sinisigawan siya ni Barbara? Baka minamaltrato na naman yun. Dahil sa sumbong ni Benji, dali-dali kong pinuntahan si Marisa. Hindi ko na inintindi ang init ng araw, ang pagod sa katawan. Pagdating ko sa may likod ng bahay, nakita ko siyang nakaupo sa simento, namimilipit sa pagod. Nanlumo ako sa nakita ko. Putlang-putla siya, tila walang lakas at may pasa pa sa braso. Marisa, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit ka nandito? William, andiyan ka pala. Pasensya ka na ha. Nahilo lang ako kanina. Napaupo na lang ako bigla. Siguro, pagod lang ito. Halika, tulungan na kita. Bakit ka ba mag-isa rito sa likod? Ang init-init pa eh. Tapos mukha ka pang hindi kumakain. Nagwalis ako sa loob tapos nag-ayos ng mga lumang gamit sa bodega. Nung natapos ko, naglaba pa ako ng mga kortina. Ayoko na sanang ipagpabukas pa eh. Gusto kasi ni Tita Barbara laging malinis. Ewan, baka nainitan lang ako ng husto. Oh, ano itong pasa na to? Anong nangyari dito? Ay, iyan. Kaninang umaga pa yan. Nadulas ako habang nagbubuhat ng kahon sa may kusina. Tumama lang yun ng konti. Hindi naman masakit. Nagulat lang ako. Marisa, hindi mo kailangan gawin ng sabay-sabay. Hindi mo kailangan ubusin ng sarili mo para lang matapos ang gawaing bahay. Kung napapagod ka, pwede ka naman tumigil eh. Pwedeng huminga. Nandito naman ako eh. Alam ko, William. Pero minsan, pakiramdam ko, kapag hindi ako kumikilos, para akong pabigat. Lalo na't hindi ko alam kung hanggang kailan ako pwedeng manatili sa bahay na to. Baka bukas, paalisin na ako ni Tita Barbara. Hindi ako papayag na umabot pa sa ganun. Wala kang dapat patunayan. Hindi mo nga kailangan magpakapagod para lang manatili dito sa mansyon eh. Huwag mong kakalimutan na ikaw ang tunay na may-ari ng bahay na to, Marisa. May karapatan ka dito. Minsan, iniisip ko kung hanggang kailan ganito. Paulit-ulit na lang. Laging nagagalit sa akin si Tita Barbara kahit maliit na pagkakamali. Lahat napupunan niya. Hindi mo kailangan tiisin na habang buhay yan, Marisa. Huwag kang mag-alala, may katapusan rin to. Sigurado ako. Kasama mo ako, hindi kita iiwan. Hindi ka mananatili sa ganitong sitwasyon. Paano kung mapagod ka rin sa akin? Ano ka ba? Hindi. Hindi. Marisa, mahal kita. At kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya iiwan sa hirap. Hindi mo siya titigilan habang pinapahirapan. Gagawin mo ang lahat para gumaan ang pinapasan niya. Yan yung gagawin ko sa'yo araw-araw. Salamat, William. Hindi ko man masabi lagi, pero ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Upo ka na muna rito. Kukuha na muna kita ng tubig. Mamaya kung kaya pa nating tapusin yung mga natitirang gawain, tutulong ako. Pero kung hindi, bukas na lang. Wala namang masamang magpahinga eh. Sige, pero ikaw ang magbubuhat ng mga kahon sa bodega ha? Oo naman. Bawal ka mapagod ha. Ako na lang bahala doon, huwag ka mag-alala. Akala ko ay mapapabuti ang kalagayan ni Marisa kung tutulungan ko siya. Ngunit araw-araw tila lalo siyang nawawalan ng lakas. Sinisigurado ni Barbara na magiging kalbaryo ang buhay ng aking nobya. Dumating rin ang araw na napuno na ako at hindi nakapagtimpi sa mga nakikita ko, lalo na ang pagpapahirap ni Barbara kay Marisa. Marisa, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ang putla mo. Hindi ka ba pinapakain ng madrasta mo? Halos hindi na kita makilala. Hindi ako makakakain hanggat hindi ko natatapos lahat ng pinapagawa sa akin ni Tita Barbara. Simula pa kaninang umaga, hindi pa ako nakakaupo. Tsaka wala namang natitirang pagkain para sa akin eh. Hindi na ito makatarungan.
Hindi ka naman nila katulong sa bahay na to ha. Anak ka na may-ari. Wala siyang karapatan na itrato ka ng ganito. Tama na. Magtana na tayo. Lumayo na tayo rito. Magsimula na tayo ng panibagong buhay kahit saang probinsya. Basta lang ligtas ka. Aba. Andito na naman ang dakilang driver. Ang lakas naman ng loob mong ayaing makipagtanan ang anak-anakan ko. Sige, sabihin mo nga. Anong ipapakain mo sa kanya? Damo? Hangin? Kaya kong buhayin si Marisa. Kaya ko siyang bigyan ng magandang buhay. Magsisikap kaming dalawa. Gugustuhin mo bang sumama sa isang hamak na driver, Marisa? Iiwanan mo itong bahay, lupa, pera, at lahat ng mga iniwan ng tatay mo. Baka ni Kape, hindi ka niya maibili. William, Hanggang kailan mo to titiisin, Marisa? Tingnan mo nga yung tsura mo. Para ka nang pinagsakloban ng langit at lupa. Halos mawalan ka na ng lakas. Hindi mo kailangang tiisin to. Di sana kasi. Inapos niya agad ang mga utos ko. Kakain lang siya kung tapos na siya. May sistema rito sa bahay na to. Disiplina ang tawag dyan. Hindi hayop si Marisa para tratuhin ng ganyan. Araw-araw mo na nga siyang pinapahirapan. Hindi na ako makakapayag na ganito. Driver ka lang dito, William. Wala kang karapatang manghimasok. Huwag mong pakialaman kung paano ko idisiplina ang anak ko. Driver ako, oo. Pero nobya ko yung pinapahirapan mo. Anak siya ng dating may-ari na kinakasama mo dito. May karapatan nga siya dito sa bahay na to eh. William, huwag na, please. Baka lalong uminit ang ulo niya. Hindi. Tama lang na may magsalita para sa'yo, Marisa. Dinidisiplina ko lang ang anak ko, William. Anak? Kaya bang tinuturing mo sa anak mo? Simula nang mamatay si Sir Philip, ginawa mo na siyang katulong. Di mo man lang siya tinanong kung kumusta na siya. Niyakap sa lamay ng ama niya, wala. Ang tinuring mo sa kanya parang basura. Umalis ka na dito. Hindi ko na kailangang marinig ang drama mong yan. Wala ka ng trabaho dito simula ngayon. Sinisisante na kita. Tita Barbara, huwag po. Pagpasensyahan mo na si William. Nadala lang siya ng damdamin niya. Ako na lang po yung kakausap sa kanya. Kung kinakailangan, ako na lang yung parusahan niyo. Huwag niyo lang po siyang paalisin. Hindi na magbabago ang isip ko, Marisa. William, umalis ka na rito. Hindi mo na ako kailangang pagtabuyan. Aalis ako dito, Barbara. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ako makakapayag na habang buhay mong mamaltratuhin si Marisa. Umalis ako nang may galit sa puso, pero mayroong bigat sa dibdib ko. Nawalan ako ng trabaho, oo, pero mas mahirap yung iniwan kong si Marisa. Mag-isa sa impyernong yon. Sa totoo lang, nagsisi ako sa ginawa ko. Dapat nagtimpi ako. Dapat nagplano ako ng mas mabuting gawin para matakas ko si Marisa sa madrasta niya. O anak, tanghali na. Hindi ka pa ba pupunta sa mansyon ngayon? Baka mapagalitan ka ng amo mo kung malilate ka. Wala na akong trabaho, tay. Ha? Bakit? Ano nangyari? Tinanggal ako ni Barbara. Yung madrasa ni Marisa. Paano pinaglaban ko kasi kahapon si Marisa laban sa pangmamaltrato niya. Kaya naman nagalit siya. Yun, sinasanti ako sa trabaho. Alam ko lang hindi maganda ang trato sa'yo ng babaeng yun. Pero hindi ko akalain na magagawa niyang tanggalin ka sa trabaho mo. Isa ka sa mga pinagkakatiwalaan ni Sir Philip. Mahigit 3 taon ka na nagtatrabaho sa mansyon na yun ha. Oo, lahat ng utos niya sinunod ko. Kahit nung hindi ko na kaya, sige pa rin ako. Inisip ko kasi makakatulong din yun kay Marisa eh. Ayokong mawalan siya ng suporta. Pero tayo wala talaga eh. Para bang gusto na lang niyang ako yung tanggalin sa buhay nila mag-ina. Matagal ko nang nararamdaman yan kay Barbara. Hindi lang ikaw ang gusto niyang alisin. Pati si Marisa gusto niyang wasakin. Simula pa lang may galit na yan sa batang yan. Hindi ba't pagkatapos mamatay ang ama ni Marisa, biglang nagbagong pakikitungo niya? Oo tay. Kung makapagsalita siya kay Marisa, parang hindi anak ng asawa niya yung kausap niya eh. Parang ibang tao. Minsan, naririnig ko pa siyang sinisisi si Marisa sa pagkamatay ni Sir Philip. Kaya sumahina raw ang loob ng ama niya dahil kay Marisa. Si Marisa pa ang sinisisi niya sa pagkawala ng sarili nitong ama. Walang konsensya ang babaeng yun. At ikaw, tinanggal lang niya dahil may malasakit ka sa nobya mo. Hindi lang yun tay. Kahit si Marisa pinagtatrabaho sa loob ng bahay. Sa umaga siya ang nagluluto, naglilinis, naglalaba. Tapos kung magkakamali man siya kahit kaunti lang may sigaw, minsan nga sampal pa eh. Hindi na pwedeng palampasin yan.
Hindi lang to tungkol sa trabaho mo, anak. Kaligtasan na ni Marisa ang nakataya dito. Tay, ano bang dapat kong gawin? Gusto ko siyang iligtas pero wala naman akong kakayahan. Wala akong pera, wala akong trabaho. Wala akong lakas para kay Barbara. Ang lakas, hindi lang nasusukot sa laman ng bulsa, anak. Nasa tapang yan ng puso. Kung totoo ang nararamdaman mo para kay Marisa, hindi mo siya pababayaan. Salamat, Tay. Kailangan ko nga yung marinig. Ilalaban ko si Marisa hanggang sa dulo. Nandito lang ako, hindi kita pababayaan. At yang si Barbara, darating din ang araw ng paniningil sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, hindi na ako nakatiis. Bumalik ako sa mansyon para malaman ang kalagayan ni Marisa. Ngunit hindi si Marisa ang sumalubong sa akin. Si Benji. Nabahala ako sa ekspresyon ng mukha niya dahil puno ito ng pag-aalala. Buti na lang at bumisita ka, pre. Halos 3 araw nang hindi lumalabas si Marisa. Wala rin ako naririnig na tinig sa loob ng mansyon. Tuwing tinatanong ko si Ma'am Barbara kung ayos lang ba si Marisa, sinisigawan niya lang ako eh. Kung hindi ka pa nga bumisita, pupuntahan na sana kita doon sa bahay niyo. Na paano kaya siya? Salamat talaga at sinabi mo sa akin, pare. Hindi ako mapapananag hanggat hindi ko siya nakikita. Teka, pare, pupuntahan ko si Marisa. Tao po! Pabukas mo ng pinto, Marisa! Si William to! Aba, talagang makulit ka, no? Ano ba ang di mo maintindihan sa salitang umalis ka na? At alam mo ba makakapasok ka lang dito kahit kailan mo gustuhin? Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol to kay Marisa. Sinabi ni Benji na 3 araw na raw siyang hindi lumalabas. Hindi nagpapakita. Walang boses na naririnig. Hindi ko pwedeng baliwalain yun. May karapatan ako malaman kung maayos ba talaga ang lagay niya. Wala akong ginawa sa kanya. May lagnat lang si Marisa kaya hindi siya nakakalabas ng bahay. 3 araw na lagnat? Hindi yun basta-basta, no? Dapat nadala na siya sa ospital. O baka hindi mo talaga siya balak ipagamot. Ang kapal ng mukha mong pagbintangan ako. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Ako ang gumagastos sa bahay na to. Sino ka para pagsabihan ako ng mga dapat kong gawin? Kailangan ko makita si Marisa. Kailangan ko malaman kung ano tunay na kalagayan niya. Papasukin mo ako, Ma'am Barbara. Hindi mo siya pwedeng gambalain ngayon, William. Nagpapahinga si Marisa. Baka lalo pang lumala ang lagay niya o hindi siya makakapagpahinga ng maayos. Nakikiusap ako sa'yo, Ma'am Barbara. Hayaan mong makita ko si Marisa. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo siya pinapakita sa akin. Hindi ako alis dito sa labas ng bahay ninyo kahit pa sumapit ang gabi. Sige, pero sandali ka lang pwede dito. Ayoko may estranghero na pumapasok sa bahay namin. Salamat. Pero tandaan mo to, kung mapapahamak si Marisa dahil sa kapabayaan mo, hindi ako magdadalawang isip na isumbong kita sa mga pulis. Mabilis akong umakyat sa kwarto ni Marisa. Hindi ko maintindihan pero may kakaibang kaba sa puso ko. Sinundan ako ni Ma'am Barbara pero ramdam kong ayaw na talagang makita ko si Marisa. Hindi pa man ako nakakatapat sa pinto, may naamoy na akong hindi ka nais-nais. Amoy panis na pagkain. Amoy panis na pawis. Nang binuksan ko ang pinto, isang madilim at malamig na silid ang bumungat at si Marisa. Nakahandusay sa kama. Balot ng kumot pero nanginginig. Tuyong-tuyo ang mga labi at maputlang maputla ang balat. Marisa, Diyos ko. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganto? William, gutom na ako. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ginawa mo sa kanya, Ma'am Barbara? Bakit ganito ang itsura niya? Di na to normal ah. Diba sabi mo may lagnat lang siya? Hindi ganito ang itsura na may simpleng lagnat. Teka lang ha, huwag mo ako sinisigawan sa pamamahay ko. Paulit-ulit kong pinapakain niyang si Marisa. Pero ayaw niyang kainin ang niluluto ko. Maarte talaga yan. Hindi ko kasalanan kung ayaw niyang kumain. Ayaw niya o hindi mo talaga siya pinapakain. Ilang beses ko na nakita kung paano mo siya tratuhin. Dinidiktahan, sinisigawan at pinipilit. Ngayon ganito na ang itsura niya. Parang pinapabayaan. Parang mo na rin siya pinapatay. Tigilan mo yan drama mo, William. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin dito. Hindi mo alam kung gaano siya kaarte. Kung gaano katigas ang ulo niya. Oh, kung talaga nag-aalala ka, di ikaw ang magpakain sa kanya. Sige, subukan mo.
tingnan natin kung hindi niya isuka ang luto mo. Oo, ako mag-aalaga sa kanya. Hindi ko siya iiwan. Kung inaalagaan mo lang siya ng tama, kung nagpapakita ka man lang sana ng kaunting malasakit, hindi siya magkakaganito ngayon. Problema sa'yo, wala kang puso, wala kang konsensya. Bahala ka na nga sa nobya mo. Hindi ko na siya problema. Marami pa akong kailangan gawin. Hindi ako Nurse William. Hindi ako babysitter. Sige, bahala kayo. Maiwan ko na kayo. Marisa, huwag kang mag-alala. Andito na ako. Hindi ka na muling mag-iisa. Ipagluluto kita ng paborito mong lugaw. Yung may luya at itlog, di ba? Yun ang gusto mo kapag may sakit ka. Sandali lang ha. Hintayin mo ako, babalik ako kagad. Aalagaan kita. Sa totoo lang, ayokong iwan mag-isa si Marisa. Ngunit kailangan kong ipaghanda siya ng pagkain para naman kahit papaano ay makabawi siya ng lakas. Sa tuwing nagkakasakit si Marisa, lagi ko siyang ipinagluluto ng lugaw. Kahit masamang pakiramdam niya, napapakain talaga siya pag pinagluluto ko siya nito. Pagtapos kong magluto, umakyat ako para mapakain siya. Marisa, gising ka na ba? May dala akong pagkain para sa'yo. Ipinagluto kita ng lugaw, yung paborito mong may luya at saka itlog. Naalala mo ba? Ginagawa ko to palagi pag may lagnat ka. Amoy pa lang, William. Ayoko na. Nakakapanglumo ang amoy niya. Ha? Pero paborito mo to, di ba? Niluto ko to para sa'yo. Mainit pa at saka nakakagaan ng tiyan to. Konting subo lang. Para kahit papaano naman may laman yung sikmura mo. Ayoko. Ayoko niyan. Ayoko ng lasa. Hindi ko kayang lunukin, William. Bumabalik na si sikmura ako. Bakit ka nasusuka? Teka, may masama ba sa lasa? Dati naman pinagluluto na kita ng lugaw, nagugustuhan mo kahit may sakit ka. Hindi ko alam. Basta iba yung lasa. Para akong kumakain ng putik. Malabnaw siya, tsaka mapait. Basta hindi siya masarap. Hindi ko siya kayang kainin. Pasensya ka na, William. Baka naapektuhan yung panlasa mo sa sakit mo. Normal naman yun minsan, lalo na kung may trangkaso. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Magluluto ako kahit anong i-request mo. Kahit adobo, kahit sinigang, kahit ano. Hindi ko gusto ng lugaw, William. Ang gusto ko ng karne. Karne? Ayos lang. May natitira pa sa bahay. Lulutuan kita ng nilaga. Yung gusto mong may patata sa mais. Iatid ko kagad sa'yo. Hindi, William. Hindi nilaga ang gusto ko. Ayoko ng lutong karne. Ha? Anong ibig mo sabihin? Anong klaseng karne? Gusto ko yung hilaw. Gusto ko yung sariwang karne. Yung pulang-pula. Yung may katas pa. Yung amoy dugo. Marisa, ano bang sinasabi mo? Anong hilaw na karne? Oo. Parang hindi ko mapigilan. Tuwing naamoy ko yung dugo, para akong nabubuhay. Pag gulay naman, para akong nauupos. Pero kung may karne, lalo na yung sariwa, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Baka naman dahil sa may sakit ka lang, Marisa. Siguro naapektuhan yung panlasa mo. Huwag ka paglala. Uwi ako sa bahay pagluluto kita ng nilagang baka. Dadamihan ko ng sabaw para mainitan ng tiyan mo. Babalik ako rito mamayang gabi ha, aalagaan kita. Ihintayin kita, William. Salamat at nandito ka. Kahit papaano, gumagaan ang loob ko. Hindi kita pababayaan, Marisa. Lagi ako nandito para sa'yo. Nung hapong yun, umuwi ako sa bahay para ipagluto ng nilagang baka si Marisa. Hindi maalis sa isip ko ang paghingi niya ng hilaw na karne. Sa tagal naming magkasama ni Marisa, yun ang unang pagkakataon na narinig kong humiling siya ng ganoon. Nakakabahala. Hindi siya ganun dati. Habang ginihiwa ko ang karne, naiisip ko kung may kakaiba na ba talaga sa kanya. O baka dahil lang sa tindi ng sakit niya. Habang niluluto ko ang sabaw, naamoy kong muli ang lansa ng karne at naalala ko ang ekspresyon ni Marisa habang binabanggit ang dugo. Bigla akong kinabahan. Dumating si tatay galing sa panggagamot sa kabilang baryo. Bitbit niya ang lumang bag ng mga halamang gamot at ilang piraso ng tuyong dahon.
Oh anak, ang bango naman ang niluluto mo. Nagugutom tuloy ako bigla. Nilaga ba yan? Opo, tay. Pinagluluto ko po ng nilagang baka si Marisa. Pinisita ko siya kanina eh. 3 araw na pala siyang may sakit. At halos wala na siyang kinakain. Sinubukan ko siya pakainin ng lugaw. Yun yung lagi nagpapalakas sa kanya noon eh. Pero nagtataka ako kasi tinanggihan niya. Ang sabi niya raw, gusto niya raw ng karne. Kawawa naman si Marisa. Mabuti na lang at nandyan ka na handang mag-alaga sa kanya. Eh, kung buhay lang si Philip, hindi niya papayagang maltratuhin si Marisa ng madrasta niya. Nako, kawawa nga po talaga yung sinasapit ni Marisa kay Barbara. Ang hinala ko, hindi siya pinapakain ng maayos kaya nagkasakit. Grabe yung binagsak ng katawan niya. Para siyang naubusan ng dugo. Naawa na nga ako sa nobya ko eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maalis ko lang siya sa sitwasyon ngayon. Sobrang bigat ang loob ko, tay. Mabuti namang bata si Marisa. Pero bakit pinagmamalupitan siya ng madrasta niya? Meron ba silang naging hidwaan? May nasabi ba si Marisa? Sa pagkakaalam ko, wala naman. Simula pa dati, maayos ang pakikitungo sa kanya ni Marisa kaya hindi ko maintindihan kung bakit nila sinasadya niya masaktan ang nobya ko. Tahimik lang naman yun eh. Niayaw nga magsumbong ni Marisa. Pero kita mo naman sa katawan niya, tay. Parang laging pagod, palaging gutom. Hindi naman kaya dahil gusto ng madrasta niya na makuha lahat ng pagmamayari ni Philip? Pwedeng yun ang dahilan. Wala naman akong ibang maisip na dahilan paliban dun eh. Marami raw naiwan si Sir Philip. Lupa, alahas, kahit nga mga lumang dokumento eh. Baka gusto niyong mapunta sa kanya kaya tinatanggal niya sa eksena si Marisa. Talagang ganyan ang kasakiman ng iilan eh. Pag pera na ang usapan, kahit anong klaseng kasamaan gagawin. Eh mukhang luto na yung nilagang baka. Dalhin mo na kay Marisa yan nang makapaghapunan siya. Dalhin mo rin itong katas ng halamang gamot oh. Baka gumana ang pakiramdam niya pag nainom niya to. Maraming salamat, tay. Sige po, paano pupunta na po ako sa kanila. Sana magustuhan niya to. Kahit gabi na, tumungo pa rin ako kay na Marisa para maalagaan siya at mapakain ng nilagang baka na niluto. Ngunit pagpasok ko pa lang ng gate, may narinig akong kaluskos sa manukan. Akala ko ay si Benji ito, kaya inisip kong daanan muna siya pansamantala. Ngunit laking gulat ko nang makita ko si Marisa. May hawak-hawak siyang isang puting manok. Gamit ang kanyang ngipin, pinunit niya ang leeg ng manok at sinipsip ang dugo nito na parang isang gutom na hayop. Namilog ang mga mata ko sa takot at pagkagulat. Tumakbo ako pa uwi, daladalang kaldero ng nilaga. Diyos ko, tay. William, ano nangyari sa'yo? Bakit putlang-putla at hinihingal? Dala-dala mo pa yung nilagang baka. Hindi ka ba pinapasok ng madrasta ni Marisa sa bahay nila? Tay, si Marisa. Si Marisa. May masama bang nangyari kay Marisa? Anong nakita mo, anak? Hindi ko siya nakita ng malinaw sa una. Nasa manukan siya, akala ko si Benji. Pero nung lumapit ako, nakita ko si Marisa. Hawak niya ang isang puting manok, tay. Tapos kinagat niya yung leeg. Pinunit gamit yung ngipin niya. Hindi siya gumamit ng kutsilyo. Sinipsip niya yung dugo. Na parang hayop, tay. Hindi siya yung Marisa na kilala ko. Ang tingin niya sa akin walang damdamin. Walang takot, wala siyang emosyon. Parang wala siyang kaluluwa. Nasa ilaw siya ng lampara ng manukan. Kita ko yung dugo na tumutulong sa bibig niya, tay. At ang lakas ng katawan niya. Ang bilis niyang gumalaw. Hindi yun si Marisa eh. Hindi yun tao, tay. Anak, may ikukwento ko sa'yo. Noong bata pa ako, may nangyaring halos kapareho sa kabilang baryo. May isang babaeng bagong panganak. Nagkasakit. Parang nawala sa sarili. Isang gabi nahuli siyang lumalapa ng buhay na biik. Akala ng mga tao sinapian siya. Pero may matandang albularyo nagsabi na naging aswang siya. Tay, ganun din si Marisa. Baka naging aswang na rin siya. Hindi isinilang na aswang ang lahat. Minsan, napapasa lang. Dahil sa ritual o sa sumpa. May mga nilalang na naghahanap ng mahina, nalulumbay, nagugutom dahil madali silang mapasunod. Kapag nalapitan ng aswang, lalo na kung ito ay malapit sa kanila, pwede silang magpasailalim. Si Barbara, ang madrasta ni Marisa. Siya lang ang may motibo para saktan si Marisa eh. Siya lang ang may galit sa kanya, tay. Sinabi sa akin noon na nakita niya si Barbara na nagaan yung halimaw.
Hindi nga ako naniwala noon eh. Pero ngayon, baka si Barbara nga may gawa ng lahat ng mga to. Posibleng siya nga. Wala namang ibang taong may galit kay Marisa kundi ang madrasta niya. Pero sa paanong paraan niya kayang gawing aswang si Marisa, tay? May iba't ibang paraan para mapasa ng aswang ang kanyang kapangyarihan sa isang tao, William. Maaari siyang magsagawa ng isang ritual kung saan pinapakain niya ng dugo ng tao o kaya ng lamang loob ang taong gusto niyang maging aswang. Baka kaya ginugutom at pinapahirapan si Marisa para mapilitan itong kumain ng dugo at laman ng tao. Kasi kung sa normal na estado ni Marisa, hindi niya gagawin yon. Ngunit kung nilagay na siya sa nakakadesperadong sitwasyon, maaaring gawin niya talaga yon dala ng matinding gutom. Maaaring yun na nga ang intensyon niya. Kung mas mahina ang biktima, mas mapapadali ang pagiging aswang nito. Sa ngayon wala pa tayong matibay na ebidensya na si Barbara nga ang may gawa ng lahat ng ito. At kung totoo ngang naging aswang na si Marisa. Ngunit sa ngayon, kinakailangan mong mag-ingat, William. Maging mapagmatsyag ka. Hindi ko hayaan yon. Naging aswang man si Marisa o hindi ko siya pababayaan. Hindi ko siya isusuko. Hahanapan ko siya ng lunas. Hanapin ko kung paano mababalik ang pagkatao niya. Huwag kang mag-isa sa laban, anak. Maraming paraan, pero kailangan nating mag-ingat. Kailangan natin ng pananalig sa Diyos. Gagawin ko ang lahat, tay. Para kay Marisa. Para sa taong mahal ko. Noong gabing yun, halos hindi ako nakatulog kakaisip kay Marisa. Hindi mawaglit sa isip ko ang hitsura niya nang kinain niya ng buhay ang manok. Tila nanggangalit ang mga mata niya. Kinaumagahan pumunta ako sa mansyon para bisitahin si Marisa. May dala akong basket ng prutas para sa kanya. Pagpasok ko sa gate, sinalubong ako ni Benji ng masamang balita. Pre, kamusta ka na? Nga pala, narinig mo ba yung balita sa baryo? Ha? Anong balita? Oh, huwag mo sabihing may bago na namang masamang nangyari. Naku, oo. May nakita raw silang bangkay ng babae sa may gilid ng gubat. Doon sa may malapit sa sapa. Grabe, William, wala na raw tong lamang loob. Sabi ng mga matatanda, baka raw mabangis na hayop ang umatake. Pero sa totoo lang, hindi na ako naniniwala na hayop lang ang may kagagawan nito. Isa na naman? At ganun pa rin, wala na namang lamang loob. Oo, parang sinadya pare. At hindi lang yun. Kaninang madaling araw, pagdating ko rito sa manukan, may nakita na naman akong patay na manok. Winasak, William. Parang ginutay-gutay. Halos mga balahibo na lang ang natira. Pare-pareho na lang ang nangyayari. Hindi mo ba napapansin? Napapansin ko, Benji. At sa totoo lang, nanahimik lang ako pero matagal ko nang nararamdaman na hindi ito gawa ng ordinaryong hayop. Hindi rin basta-basta tao lang yung gumagawa nito. William, naaalala mo ba yung kwento ko dati? Tungkol kay Barbara? Yung isang gabi na nakita ko siya. Yung itsura niya. Mga mata niya pulang-pula. Parang mabangis na hayop. Tapos yung ngipin niya, parang pangil. Tingin mo, siya ang dahilan ng lahat ng to. Nung una mong kinuwento yan, aaminin ko hindi ako naniniwala. Akala ko, bunga lang ng pagod at imahinasyon mo eh. Pero pagkatapos ng gabing yun, nang makita ko si Marisa, nagbago ang lahat. Benji, si Barbara ang nasa likod ng lahat ng to. Sandali, ano bang ibig mo sabihin na nang makita mo si Marisa? Anong meron kay Marisa ha? Kagabi, lumabas ako dahil may narinig akong ingay sa likod ng manukan. Akala ko magnanakaw eh. Pero nung sumilip ako sa dilim, nakita ko si Marisa. Kinain niya yung isang buhay na manok, Benji. Buo. Kinain niya na parang gutom na hayop. Hindi siya si Marisa kagabi. Parang ibang nilalang siya. Anak ng William! Sus Ginoo, aswang din si Marisa? Hindi ko matanggap. Siya? Si Marisa na tahimik at mahinhin? Di siya ganyan dati. Alam ko, Benji. Pero may ginawa yung Barbara na yan sa kanya. Parang may ginawang ritual o kung ano man. Hindi ko pa man alam ang buong detalye pero sigurado ako si Barbara ang dahilan kung bakit nagkakaganito si Marisa. Kaya pala kaninang umaga, nakita ko sila ni Barbara sa labas ng mansyon. Magkasama sila. Nagtatawanan pa. Parang walang nangyari. Hindi ba't kakaiba yun? Madalas niyang pagalitan si Marisa tapos ngayon biglang naging malapit sila. Hindi normal yun. Hindi ko alam kung pinilit lang talaga ni Marisa na maging okay o kung talaga bang hawak na siya ni Barbara eh. Pero ang isang bagay lang na sigurado ako,
May kakaiba talagang nangyayari at kailangan kong alamin kung ano yun bago pa mahuli ang lahat. Anong balak mong gawin? Pupunta ka na ngayon ng mansyon? Makikipagkita ka kay Marisa pagkatapos ng nakita mong yun kagabi? Oo, Benji. Kailangan ko siya makita. Kailangan ko siya makausap. Baka andun pa yung Marisa na kilala natin. Baka may natitira pa sa kanyang pagkatao. At kung meron man, tutulungan ko siyang bumalik. Hindi ko siya pababayaan. Sige, William. Pero pakiusap lang. Mag-ingat ka naman oh. Huwag ka magtiwala kay Barbara. Kung totoo nga ang iniisip natin, pati tayo, nasa panganib na rin. Salamat pare. Alam kong mapanganib pero kailangan ko tong gawin. Para kay Marisa. Dahil sa naging usapan namin ni Benji, mas lumakas ang kutob ko na si Barbara nga ang may pakana ng lahat. Siguro sa simula pa lang plano niya na talagang gawing aswang si Marisa para may makasama siya. Isang alagad, isang kasabwat o mas malala pa, isang anak sa dilim. Punong-puno ng kabigatan ng loob ko. Ang dami kong tanong pero iisa lang ang malinaw. Ang nobya kong si Marisa, nasadlak sa dilim at ang madrasta niyang si Barbara ang may kagagawan. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Marisa, si William to. Pakibuksan naman yung pinto. Dinalang kita ng mga prutas para maging malakas ka na. Alam kong paborito mo yung mangga at saka bayabas kaya pinili ko talaga to. Sana kahit saglit, makausap kita. Gusto lang talaga kitang kamustahin. Nag-aalala lang ako, kaya ako nagpunta. Nagdala ako ng mga prutas. Ma'am Barbara, wala akong balak pa sa mainang loob ni Marisa. Pero karapatan ko rin malaman ang kalagayan niya. Ako ang nobyo niya eh. Para lang malaman ko ang totoong sitwasyon ni Marisa, tumungo ako sa gilid ng mansyon. Maingat akong sumilip sa bintana. Sa mesa, naroon si Marisa. Nakasandal pero gising. Katabi niya si Barbara. Sa pagitan nila ay isang malaking mangkok ng hilaw na karne, ngunit hindi ito basta karne ng hayop. May kakaibang hitsura. Meron itong balat at lamang loob. Ang sarap. Ang lambot. Gusto ko pa, Tita Barbara. Pwede pa ba ako makahingi ng isa pang hiwa ng karne? Parang kulang pa yung kinain ko eh. Hindi ba't napakasarap ng sariwang karne, anak? Kumain ka lang ng kumain hanggat gusto mo. Hindi ka dapat magpigil. Masasanay ka rin sa lasa, sa pakiramdam, at sa pangangailangan. Tita, saan ba galing ang karning to? Parang iba ang lasa. Napakalambot at malasang-malasa talaga. Hindi to katulad ng karaniwang karne. Huwag mo nang isipin kung saan nanggaling yan, Marisa. Ang mahalaga ay bumalik na uli ang sigla ng pangangatawan mo. Ito ang pinapangarap ko para sa ating dalawa, anak. Yung maunawaan mo ang nararamdaman ko. Hindi ka na ba galit sa akin, Tita Barbara? Hindi na, Marisa. Sa oras na maging ganap ka na katulad ko, habang buhay na tayong magkakasama. Nanginig ang laman ko sa nakita at narinig ko. Hindi ko matanggap lahat ng nangyayari kay Marisa. Paano na ang isang taong kasing buti niya ay magiging kampon ng kadiliman? Gusto ko siyang tulungan ngunit hindi ko alam sa kung anong paraan. Bago ako umalis, pinuntahan ko muna si Benji. Hindi lamang ako ang nanganganib, ngunit siya rin. Benji, umalis ka na sa mansyong to, hindi naligtas dito. Ha? Anong pinagsasabi mo, William? May nakita ka bang hindi pang karaniwan? May nangyari ba kay Marisa? Si Marisa, hindi na siya yung Marisa kilala natin. Parang ibang nilalang na siya. Kagaya na siya ni Barbara. Diyos ko! Aswang na rin si Marisa. Totoo ba to, William? Hindi ko alam kung tuluyan na nga pero nakita ko sila. Si Marisa at si Barbara kumakain sila ng hilaw na laman, Benji. Hindi basta-basta karne. Mukhang laman ng tao yung kinakain nila. Nakakatakot nga yan, pre. Kung totoo yung sinasabi mo, baka tayo na ang susunod. Kailangan na talaga nating umalis bago pa tayo mapahamak. Niintindihan ko ang takot mo, Benji. Natatakot din ako. Pero hindi ko kayang iwan si Marisa na ganun-ganun lang.
Alam kong may natitira pa sa kanya. Alam kong may kabutihang nananatili sa puso niya. Baka mamaya may paraan pa para mailigtas siya. Pero paano, William? Paano mo siya maliligtas kung siya mismo ang tumanggap sa kadiliman? Magpapatulong ako kay Tatay Julio. Isa siyang albularyo. Buong buhay niya nilalabanan niya yung mga nilalang sa dilim. Baka may magawa siya. Tutulungan kita, William. Tutulungan ko kayong dalawa ni Tatay Julio para magapi si Barbara at papalaya si Marisa sa kampo ng kadiliman. Wala kaming sinayang na oras. Sa dami ng tanong sa isipan namin, isa lang ang malinaw. Hindi kami papayag na tuluyang lamunin si Marisa ng dilim. Mabilis kaming punta sa bahay upang makausap si Tatay Julio. Siya na lang ang tanging pag-asa. Tay, kailangan po namin kayo. Kailangan na namin ng tulong ninyo. Si Marisa, nakita ko po siya. Si Barbara at siya kumakain sila ng hilaw na karne. Hindi lang basta karne, Tay. Laman ng tao. Laman ng tao? William, sigurado ka ba sa nakita mo? Sigurado po ako, Tay. May laman loob eh. May balat. Para silang hayop sa gutom. At si Marisa, siya pa mismo yung humihingi. Hindi na siya yung dating Marisa na kilala ko. Anak, ito na nga ang kinakatakutan ko. Ginagawa na siyang ganap na aswang ni Barbara. Paano yun, Mang Julio? Paano ba nagiging aswang ang isang tao? Hindi naman siya ipinanganak na ganon, di ba? Hindi lahat ng aswang ay isinilang na ganon. May ilan na ginagawang ganap na kasapi sa pamamagitan ng isang proseso. Madugo at madilim. Isa sa mga pinakamasamang paraan ay ang pagpapakain ng hilaw na laman ng tao sa isang gutom at desperado. Kapag tinanggap niya ito, unti-unti siyang nagiging bukas sa impluwensya ng dilim. Sinisira muna ang kanyang loob. Ginugutom, sinasaktan, tinatakot. Hanggang sa wala na siyang ibang mapagpipilian kundi kainin ng ipinapakain. Kaya pala ikinukulong si Marisa. Tinatanggalan siya ng lakas, ng pag-asa, para tuluyang bumigay. Napakasama niya. Ganun na nga, ginamit ni Barbara ang kahinaan ni Marisa para palitan ang kanyang pagkatao. Isang klase ito ng sumpa. Maaaring ang pagiging aswang ay maipasa ni Marisa sa mga susunod niyang salinlahi. Habang tumatagal ang sumpa, mas lalo itong lumalakas. Kaya habang maaga pa, mahalaga na may gawin na tayo para matulungan si Marisa. Hindi ko siya pababayaan. Habang nabubuhay ako, ililigtas ko si Marisa sa kasama na pwedeng sapitin niya sa kamay ni Barbara. Kailangan natin gawin ang kahit anong paraan para maibalik siya. Para mailigtas siya. Kung talagang buo ang loob mo, anak, may paraan. Ngunit hindi ito magiging madali. Kailangan nating harapin si Barbara sa kanyang tunay na anyo bilang aswang. At kailangan mong iligtas si Marisa sa mismong gitna ng dilim. Gagawin ko, Tay. Ililigtas ko si Marisa. Hindi ko siya pababayaan. Kung kinakailangan harapin si Barbara, gagawin ko kahit ikamatay ko pa. Hindi ka nag-iisa, William. Kasama mo kami ni Mang Julio. Hindi natin papayagang manatili si Marisa sa kamay ng kasamaan. Salamat sa iyo, pare. Isa kang tunay na kaibigan, Benji. Kung ganun ay maghanda na tayo, William. Ikaw ang kailangang kumuha kay Marisa. Itali mo siya gamit ang tali ng buntal at banayad na dahon ng saging. Sagrado yun laban sa masasamang elemento. Kapag nakuha na natin siya, maisasagawa ko ang orasyon para putulin ang ugnayan niya sa dilim. Nauunawaan ko, Tay. Gagawin ko ang lahat. Ililigtas natin siya. Kahit kapalit pa ang buhay ko. Wala na kaming sinayang pang oras. Sabi ni tatay kung patuloy nakakain si Marisa ng laman ng tao, magiging ganap siyang aswang. Pag nagkataon, hindi na namin siya may babalik pa, pagiging. Sa sitwasyon ni Marisa, mahihirapan din siyang pigilan ang sarili niya na huwag kumain ng tao, lalo na at natikman na niya ito. Bilang paghahanda sa laban na magaganap, inihanda namin ang lahat ng panlaban sa aswang na si Barbara tulad ng bawang, asin, bote ng banal na tubig at punyal. Malinaw sa amin na ang laban na ito ay hindi magiging madali, ngunit wala kaming choice. Kailangan naming iligtas si Marisa. Ma'am Barbara, pakibuksan naman ang binto. Gusto ko lang makausap si Marisa. Anong kailangan ninyo sa oras ng gabi? Bakit kasama mo pa ang tatay mo at si Benji? Ano bang gusto mong mangyari? Magpapaalam kayo o mamamanhikan? Alam nyo na ayaw ko ng mga tao dito, lalo na pag sumapit na ang dilim. At baka pagsisihan ninyo ang pagpunta nyo rito.
Gusto lang naming makita si Marisa. May dala kaming halamang gamot at orasyon para sa sakit niya. Ang totoo, Barbara, wala kaming ibang layunin kundi tulungan siya. Ano bang sakit ang sinasabi mo, Mang Julio? Matagal nang magaling si Marisa dahil sa tulong ko. Masigla na ulit siya. At isa pa, magana na siya sa pagkain. Papasukan mo kami, Barbara! Kung ayaw mong masaktan! Aba, ang lalakas ng loob niyong pumunta rito at hamunin ako? Parang gusto niyo yatang magkaproblema. Alam na namin ang ginawa mo kay Marisa. Ginawa mo siyang aswang. Nakita ko kayo kaninang umaga na kumakain ng laman ng tao. Wala kang karapatang gawin to. Alam niyo na pala ang sikreto namin ni Marisa. Pero kahit anong gawin niyo, wala na kayong magagawa para tulungan siya. Ampon na siya ng kadiliman, katulad ko, at walang makakapigil sa amin. Hindi ko pababayaang mangyari yun. Papatayin muna kita bago mo gawing ganap na aswang si Marisa. Matapang ka, William. Tingnan natin kung makalabas pa kayo ng buhay dito sa mansyon. Ayo ang gagawin naming almusal ni Marisa. Hindi niyo ako kayang talunin. Walang sino man ang makakagapi sa aswang at sa kadiliman na dala namin. Huwag kang papakampante, Barbara. Hindi kami natatakot sa'yo. Maghanda ka na sa sarili mong pagkatalo. Hindi kami aalis hanggat hindi namin naililigtas si Marisa. Unti-unting nagbago ang itsura ni Barbara. Naging kulubot at itim ang dating makinis at maputi nitong balat. Umaba rin ang kanyang mga kuko at tila naging kuba ang kanyang likod. Nakita ko rin na naging matalim ang kanyang mga ngipin at naging pula ang kanyang mga mata. Tuluyan siyang nag-anyong aswang. Handa na ba kayo? Ilang beses ko nang pinapatay ang mga katulad nyo. Hindi nyo ako kaya. Subukan mong lumapit at matitikman mong talim ng punyal ko. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, Barbara, itigil mo na ito. Tama na, satsat. Kahit tatlo pa kayo, hindi nyo ako matatalo. Ang bilis niya. Hindi ko siya makita. William, umatras ka. Benji, sa kanan mo. Harangan mo ang atake niya. Tinamaan ang braso ko ng mga kuko niya. Pero hindi malalim. Kaya ko pang lumaban. Ito ang banal na tubig. Ito ang nararapat sa'yo, aswang. Ang sakit! Anong ginawa mo? Pinapahina ng banal na tubig ang kapangyarihan ng kadiliman. Ngayon, Barbara, dito ka tumingin. Tikman mong punyal ko. Hindi ako matatalo. Kayong mga mahina. Akala ko, katapusan ko na. Buti na lang at natarak mo ng punyal ang dibdib niya, William. William, dali. Habang mahina pa si Barbara, pumunta ka na sa silid ni Marisa. Dali! Oo, tay. Ingatan niyo ang sarili ninyo. Bago ako umalis, nakita ko kung paano sinugod ni Barbara si tatay. Ngunit sinabuyan ito ng asin ni Benji kaya hindi naging madali ang paglapit niya sa dalawa. Inilabas din ni tatay ang kanyang punyal na binasbasan ng banal na tubig habang may hawak namang buntot ng pagi si Benji. Kahit lubos akong nag-aalala sa kanila, tumungo ako sa kwarto ni Marisa. Marisa, nandito na ako. William, umalis ka na. Hindi ko mapigilan. Nagugutom ako. Naamoy ko ang laman mo. Mainit. Sariwa. Masarap. Gusto kitang pagpilas-pilasin gamit yung mga ngipin ko. Lumayo ka na. Papanganib kung lalapit ka pa sa akin. Marisa, pakiusap. Labanan mo yan. Ako to, nandito ako para sa'yo. Kaya kitang ayusin. Hindi mo naiintindihan, William. Pinilit niya akong kumain ng hilaw na karne noong mga panahong gutom na gutom ako. Akala ko karne lang yun ng hayop. Pero pagkatapos kong kainin, parang may nagbago sa loob ko. Naging hayok ako sa mga sariwang dugo at karne. At tuwing sinusubukan kong kumain ng normal, yung kanin, gulay, lahat yun
Sinusuka ko lang. Sinubukan kong kumain ng buhay na hayop. Pero kulang. Kulang. Tapos, pinakain niya ulit ako. At saka ko lang nalaman. Tao pala yung pinakain niya sa akin. Wala kang kasalanan, Marisa. Lahat ng to kasalanan ng madrasang mong si Barbara. Kaya pa natin patigilin to. May paraan pa para bumalik ka sa dati. Pero, kailangan mo magtiwala sa akin. William, umalis ka na. Baka masaktan kita. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Magiging aswang na ako, William. Patawarin mo ako, Marisa. Kailangan kong gawin to para matulungan kita. Ang bango mo, William. Ang sarap mo siguro. Bago pa man tuluyang maging aswang si Marisa, dinukot ko sa aking bulsa ang banal na tubig at isinaboy ko ito sa kanya. Umiglas siya at sumigaw dahil sa sakit. Mabilis kong kinuha ang lubid na may orasyon at itinali ito kay Marisa. Nagsisigaw siya at pumipiglas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, patahimikin ang kadiliman! Ano ginagawa mo sa akin? Nasasaktan ako, William. Tama na. Lubid ito na dasal, Marisa. Mapipigil ka nito. Kailangan mong humina para maligtas ka namin. William, pasensya ka na. Sana hindi na lang kita nakilala para hindi kita nasaktan. Tama na, Marisa. Wala kang dapat pagsisihan. May pag-asa ka pa at hindi kita iiwan. William, natalo na namin ni Mang Julio si Barbara. Napatay na namin siya. Sinaksak siya ng tatay mo ng punyal sa dibdib. Saan na si Tatay, Benji? Nandito ako, William. Mabuti na lang, mabuti ang lagay mo, Tay. Benji, may sugat ka sa braso mo. Malayo to sa bituka, William. Gas-gas lang to. Huwag mo akong intindihin. Mas importante si Marisa ngayon. Kailangan na nating simulan ng orasyon bago pa magliwanag at maging ganap na aswang si Marisa. Kapag dumaan siya sa pagsikat ng araw sa ganyang kalagayan, baka hindi na natin siya maibalik pa kahit kailan. Sabihin mo kung anong kailangan namin gawin, Mang Julio. Gagawin namin kahit anong mangyari. Sa ngayon, hawakan niyo siya. Siguraduhin ninyong hindi siya makakawala habang dinarasal ko ang orasyon. Kailangan nating ilaban ito hanggang sa huling sandali. Nakahawak na ako sa kanya ng maigpit. Simulan mo na ang orasyon mo, Tay. William! Ano ginagawa niyo sa akin? Ang sakit! Huwag kayong bibitaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, liwanag ng langit, kalasag ng kabutihan, ibalik mo ang katawang nilamon ng dilim. Linisang muli ang kaluluwang sinira ng kasamaan sa bisa ng banal na tubig at orasyon ng dugo. Magsilayas ka! Sumpa ng kadiliman! Sakit! William! Itigil niyo na! Para tinutos na yung balat ko! Tulungan mo ako! Ayoko na! Ayoko na ganito! Para ako sinusunog sa loob! Marisa, nandito ako. Lumaban ka. Mahal ko. Kaya mo to. Huwag ka bibitaw. Hindi ikaw yan. Hindi ka hayop. Hindi ka nilalang nandalim. Ikaw si Marisa. Pakinggan mo ako. Labanan mo yan. Mang Julio, nanginginig na ang katawan niya. Parang may usok na lumalabas sa balat niya. Nag-iibang kulay ng mga mata niya. Kanina pula. Ngayon, parang bumabalik sa dati. Malapit na. Hawakan niyong mabuti. Sa bisa ng liwanag ng araw. Sa tanglaw ng mga ninunong banal. Pawiin mo ang kadiliman sa kanyang katawan. Marisa, ibalik mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng malakas na sigaw ni Marisa, tila nang hina ang kanyang katawan. Ngunit naging maaliwalas ang kanyang muka. Nakahinga ako ng magaan nang makita kong nakabalik si Marisa sa sarili niya. Wala nang bakas ng pagiging aswang sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng orasyon, napalaya siya sa kadiliman at naputol ang sumpang itinanim sa kanya ni Barbara.
William, anong nangyari? Bakit parang pagod na pagod ako? Nailigtas ka namin, Marisa. Wala na si Barbara. Tapos na ang lahat. Bumalik ka na. Ikaw na ulit to. Hindi ka na aswang, anak. Pero mahaba ang prosesong dinaanan mo. Kailangan mo magpahinga. Ang kaluluwa mo'y nagbalik mula sa bingit ng kadiliman. Grabe. Hindi ko inakalang may ganitong mangyayari sa totoong mundo. Akala ko dati gawa-gawa lang sa kwento. Pero ngayon, nakita ko na ang totoo. Maraming salamat sa iyo, Tay. Benji, kung hindi dahil sa lakas ng loob nyo at sa pananampalataya ninyo, hindi natin maililigtas si Marisa. Salamat sa inyo, ha. Hindi pa rito natatapos ang lahat, anak. Baka may iba pang nilalang na tulad ni Barbara. Pero ngayong alam na natin kung paano lumaban, hindi na tayo matatakot. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Marisa, ang takot, sakit at ang pakikipaglaban, nagpasya kaming umalis sa baryo. Gusto naming makalimot. Gusto naming magsimula ng panibagong buhay sa syudad. Sa bawat sulok ng baryo ay may paalala ng madilim na nakaraan, kaya't mas pinili naming lumayo. Sigurado ka na ba, Marisa? Pag umalis tayo, wala nang balikan. Oo, William. Wala na akong dahilan para manatili pa rito. Wala na si Papa. Wala na rin si Barbara. Ang mahalaga ngayon, kasama kita. At malaya na ako. Hindi madali ang lahat ng pinagdaanan natin. Pero alam mo, hindi ko pinagsisisihan kahit isa doon. Ang mahalaga, ligtas ka. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ako lumaban? Paano kung hindi kayo dumating nila Mang Julio? Baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino talaga ako. Pero lumaban ka at hindi mo ginawa yun na mag-isa. Nandito kami. At kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Salamat, William. Hindi ko alam kung paano ako tatayo ulit kung wala ka. Ikaw ang pinanghawakan ko noong mga panahon na hindi ko alam kung totoo pa ba ako. Ako rin, Marisa. Ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Gusto kong makasama ka. Gusto kong magsimula ng bagong buhay. Kasama ka. Sige, simulan natin. Kahit saan pa tayo makarating, basta magkasama tayo. Kahit sa maliit na bahay. Kahit sa masikip na lugar sa syudad. Basta ikaw ang kasama ko, ayos lang ako. Gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko na masayang pamilya. Yung walang takot, walang lihim, walang sumpa. Gusto ko rin ng mga anak. Yung kamukha mo. At ako naman, gusto ko yung anak ko kasing tapang mo. Para kahit anong pagsubok, hindi susuko. Ibinenta ni Marisa ang lahat ng naiwan ng kanyang ama. Ang bahay, ang lupa, ang mga bagay na may alaala ng nakaraan. Hindi para kalimutan, kundi para makapagsimula. Sa syudad, simple lang ang aming buhay. Nagsimula kami sa maliit. May tindahan kami ng mga halamang gamot. Ngayon, masaya kami. May 2 na kaming anak, si Mateo at si Lira. Sila ang paalala sa amin na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may liwanag pa rin sa dulo. Masaya kaming magkasama at higit sa lahat, malaya. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Kwento ng laban, pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.